Masayang araw, mga ka-PL. Ang sabi po ni Atty. Harry Roque sa huli niyang live streaming, mga kababayan, ito po ang video, ipapanood ko po sa inyo. Kinuha ko po yung highlights na mga sinabi niya, mga kababayan. Yung piling-pili na mga sinabi niya. Dahil kung papanoorin po natin yung napakahabang video ni Atty. Roque, matatagalan ho tayo. Ngayon, kinuha ko po para ipanood sa inyo, para makuha nyo po kung ano po ang kanyang ipinupunto sa huli niyang live streaming kani-kanina lang, mga kababayan. Isa sa mga sinabi niya, eto ho, tama na di umano ang pasensya. Para bagang, hanggang kailan ba tayo magbibigay ng pasensya sa gobyernong korap? Harap-harapan na nga tayong ninanakawan. Hindi lang milyon, hindi lang bilyon, kundi trilyon pa. Samantala, yung mga Indonesian na galit sa gobyerno nila dahil lang sa nagdagdag lang ng mga allowance yung mga elected officials. Samantala sa atin, harap-harapan na pong ninanakawan ang kaban ng bayan at walang proyektong nagagawa ang kasalukuyang administrasyon. Panahon na di umano, mga kababayan, para maghurumentado. Ilabas ang galit. Lumabas sa kalsada. Para bagang ibig sabihin ni Atty. Harry Roque, gayahin natin ang mga Indonesian. Parang ganun ba? Ilabas ang galit sa mga gobyernong korap. Walang malasakit at walang puso. Ayon po kay Atty. Harry Roque, mga kababayan. Siguro, napanood ni Atty. Harry Roque yung mga nangyayari sa Indonesia na nagalit nga yung kanilang mga kababayan dahil lang sa nagdagdag ng mga allowance ang mga elected official. Na hambing siguro ni Atty. Harry Roque, buti pa yung mga taga-Indonesia, talagang palaban. Ganun lang ang ginawa ng kanilang mga elected officials, samantala sa atin, sa Pilipinas, patuloy ang baha. Dahil yung pondo na nakalaan para sa flood control project, ninanakaw lang. Diba? Harap-harapan ng niluloko at ninanakawan ang mga Pilipino, pero tahimik pa rin. Hanggang kailan? Diba, mga kababayan? Eto na po yung video ni Atty. Harry Roque. Panoorin po muna natin bago tayo magbigay ng komento. So, ano ang ating conclusion? Ang conclusion is, bagamat ang people power ay kinikilala sa saligang batas bilang ang legal dahil ito ay nanggagaling sa soberenyang mamamayan, ang katunayan sa kasaysayan ng Pilipinas at ng mga karatig bansa, talaga namang may papel ang militar. Hindi ko alam ngayon kung anong paniniwala ng militar sa Pilipinas, ating mga kasundaluhan. Kung yung nakikita nila mga flood control projects at yung katotohanan na lumulutang tayo sa tubig baha, gayong 2 trilyones ng nagastos at karamihan dyan ay inutang na babayaran ng lahat ng mga Pilipino at mga isisilang pang Pilipino, hindi ko alam kung ito talaga ay nakakagalit na sa kanila. Pero sa akin naman, kung hindi pa nagagalit dito ang militar, hindi ko na alam kung ano pang magpapagalit sa kanila. Siguro rin, tinatanong ng militar, meron bang suporta sa taong bayan? Well, ako, ang aking paninindigan, kung pagbabasihan ay yung galit ng taong bayan sa internet, meron. Ang problema lang ng mga Pilipino, hindi gaya ng mga Indonesians, hindi gaya ng mga South Koreans, hindi gaya ng mga Thailand, hindi sila tumigil sa social media. Ang Pilipinas, akala ng ating mga mamamayan, sapat na magsalita sa internet. Hindi po. Ang importante para maka-impluwensya pa rin kung mananatili o patatalsikin ang isang gobyerno ay yung presensya ng warm bodies sa kalye. Dahil yan ay mensahe na handa isugal ng mga mamamayan ang kanilang buhay laban sa gobyerno na pinoprotesta nila. Dahil alam nila na ang gobyerno hawak lahat
ng coercive mechanisms. In fact, sa kahit anong bansa, tanging gobyerno ang merong monopolya para gumamit ng dahas. Pero ang presensya nyo sa kalye ay nagpapahiwatig. Tama na ang korupsyon, sobra na, sinusukan na namin kayo at naninindigan kami at nais na naming mabilang sa hanay ng mga mamamayan na nagpapakita ng disgusto at galit sa gobyerno. Yan ngayon ang wala sa Pilipinas. So sa akin, ang tanging dahilan kung bakit mukhang patay na ang people power dahil hindi nga lumalabas sa kalye ang taong bayan, bagamat walang kaduda-duda, halos lahat ng Pilipino pikam-pika na sa korupsyon, lalo na dito sa mga nadidiscovery natin sa Kongreso, nakabalbalan ng mga politiko. At ang sinasabi ko nga, nako, huwag gamitin ni Marcos itong inisyatiba ng Kongreso at yung bubuin niyang independent body para imbestigahan ang mga flood control projects na dahilan para ilayo sa kanya ang sisi. Siya pa rin ang nag-propose ng budget. Siya pa rin ang hindi nag-veto ng mga insertions. Siya pa rin ang pumapayag sa kunsyabahan ng mga district engineers at mga tauhan ng DPWH sa mga magnanakaw sa gobyerno. Siya pa rin ang pinsan ng House Speaker na responsable dyan sa maanumalyang budget na nagiging batas. Siya pa rin ang kinampanya at pinahiraman ng Augusta headquarters ni Zaldico. Siya pa rin ang bumibili ng katapatan ng mga congressman at senatong sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga infrastruktura kung saan nakakakuha ng limpak-limpak na tongpats ang mga hinayupaks ng mga mambabatas. Siya pa rin ang kinikilala ng Guinness Book of World Records na #1 na pamilya pagdating sa korupsyon, o hindi #1, at least nasa top 5. So mga taong bayan, walang kaduda-duda, galit kayo. Pero hindi sapat na ilabas nyo ang galit ninyo sa internet. Kailangan lumabas pa rin kayo sa kalye dahil pag hindi kayo lumabas sa kalye, unang-una, hindi nila pinakikinggan ng internet kasi hindi nga nila nakikita sa kalye. Kinakailangan manindigan, buo pa rin ang loob. Kinakailangan magsakripisyo gaya ng ginagawa ng mga Indonesians. Isinusugay nila ang kanilang mga buhay dahil alam nila na marahas din ang kanilang militar. Pero binabaliwala na nila yon dahil talagang hindi na nila matanggap sa panahon na walang tigil ang pagtaas ng presyo ng bilihin, napakababa ng sweldo, kulang ang trabaho, napakababa ng minimum wage, ang mga kongresista nila $3,000 ang housing allowance pa lang. Samantalang sa Pilipinas, mas matindi pa nga dahil ang mga congressman, lahat sila, meron silang at least 2 billion infrastructure funds, 200 billion kung 10% lang ang nakukuha nilang tongpats. Sa katunayan, mas malaki pa sa 10% na kinukuha nila. Ang sabi nga ni Magalong, 30% na lang ang natitira sa proyekto. Ang Pilipinas, hanggang internet lang ang galit. Kaya ang ating conclusion, hindi sa mas hindi galit ang mga Pilipino. Galit na tayo. Kaya mga Pilipino, gayahin natin ang mga ginawa ng mga Pilipino ng panahon ng 86, nung panahon na natanggal si Erap Estrada, lumabas sa kalye, nanindigan, sinugal ang buhay at sumigaw, tama na, sobra na, dahil kung hindi, lalo tayong lalamunin ng tubig baha. Tama na po ang pasensya. Panahon na magharumintado, ilabas ang galit sa gobyernong korap, irresponsable, walang puso. Karapatan niyo po yan. Manindigan, gamitin ang mga kalsada dahil wika ng ating Korte Suprema. Sa mulat-mula pa ang mga kalsada, linalaan yan para marinig ang damdamin ng taong bayan. Karapatan niyo yan. Pero, baliwala ang karapatan kung hindi paninindigan ang karapatan. Yun ang mahirap sa maraming mga kababayan natin eh. Sa social media, ang tatapang, di ba, mga kababayan? Galit na galit. Pero kapag ka mayroong ginagawang pagtitipon sa napakarami na pong pagtitipon na ginawa natin, katulad po nung EDSA, na hindi naman sana yun para patalsikin
ang kasalukuyang presidente, kundi sigaw lang naman natin na ayusin yung kanyang pamumuno, hindi naman po nakikisama. Liho ba? Hindi naman po lumalabas sa mga tahanan. No? Kaya tuloy, pinagtatawanan lang yung mga ginagawang mga pagtitipon. Mabuti pa noong nandito pa si Tatay Digong, yung hakbang ng maisog kahit saan sa ating bansa na dinadaluhan namin na mayroong hakbang ng maisog event, puno, marami ang dumadalo, pero pagkatapos nun, nawala na, nanlamig na yung ating mga kababayan sa social media, galit na galit, pero ayaw naman lumabas sa kalsada. Di ba, mga kababayan? Hindi naman ibig sabihin, lalabas tayo sa kalsada para patalsikin natin si Marcos, kundi ayusin lang yung kanyang pamumuno. Pero kung yun ang magiging hantungan, wala tayong magagawa kung yun ang isisigaw ng ating mga kababayan. Kami mga vlogger, nandito kami para sumuporta at ipakita sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga OFW na wala sa tulad ng mga event na naganap na nga sa bansa natin. Di ba? Napapanood yun ng ating mga kababayang OFW. Pero yung mga nandito sa Pilipinas, kontento na yata sila sa pagdidildil ng asin. Okay lang yata sa kanila na pagnakawan ang kaban ng bayan. Isip-isip siguro nila, hindi naman papapasa akin yung kaban ng bayan na yan. Mga gobyerno din naman, mga elected official din naman ang makikinabang niyan. Hindi naman ako yayaman dyan. Hindi ho ganoon, mga kababayan. Pera ho natin yan. Mula ho yan sa mga tax natin, sa mga buwis natin, mga kababayan. Pera ho natin yan. Nabuo yan, lumaki ng ganun kalakihan dahil sa sama-samang mga buwis na ibinibigay natin buwan-buwan. Pera ho natin yan na pinagsasamantalaan ho nila, mga kababayan. Ngayon nakikita naman natin sa social media, sa mainstream media, lantaran po ipinakikita nila yung kanilang yaman, mansyon, magagarang tahanan, nagmamahalang mga condo unit na hindi naman tinitira ng tao, kundi pera lang ng mga ninakaw nila ang inilalagay doon. Hindi na nga daw vault ng kwarta ang pinaglalagyan nila, kundi isang buong kwarto na Kasi ganun na karami ang pera nila. At kung ilalagay naman nila sa bangko yun, questionable yan. Di ba, mga kababayan? Ngayon ang tanong, patay na nga ba ang people power? Ang makakasagot niyan, hindi po kaming mga vlogger. Hindi po ang mga kagaya ni Atty. Harry Roque. Hindi rin po ang mga political analyst o sino pa mang mga kilalang tao sa ating bansa, kundi kayo ho mismo, mga kababayan. Ito, total, napag-usapan na rin po natin yung tungkol po dito sa mga sinabi ni Atty. Harry Roque. Alam na ho ninyo itong sasabihin ko, mga kababayan. Itong tungkol po sa usap-usapan ng ilang mga men in uniform na matagal nang hinihimok ng ating mga kababayan na kumilos naman kayo. Malala na ang problema sa bansa. Harap-harapan ng korupsyon, pero sabi ng ilan, wala daw bayag. Duwag daw ang mga men in uniform, lalong-lalo na ang mga kasundaluhan. Hindi ho, mga kababayan. Alam nyo na ho ito. Meron po nakapagsabi sa akin, mga kababayan, hindi po siya sundalo, no? Hindi po siya men in uniform. Sinabi sa kanya noong isang opisyal din na di umano, naghihintay lang daw sila ng hudyat ng sino mang mga matataas na ranggo sa hanay nila, mga kababayan. Parang ganun.
Ewan ko lang kung gaano katotoo yung usap-usapan na yan. Alam kong kayo, marami ho kayo naririnig na ganyan na usap-usapan, mga kababayan, na yung ating mga kasundaluhan daw, galit na rin daw. Kaso nga lang, wala daw naglakas loob na manguna. Paano mangunguna? Baka yung iba dyan, natatapalan ng milyon-milyong salapi. Sinong magkocommand doon sa mga mabababa ang ranggo? Wala. Yung mga general, puno ang bulsa kaya tikom ang bibig. Sa madaling salita, sarili lang ang iniintindi. Baka lang naman. Baka lang naman. Kasi simple na naman yan, mga kababayan Kung aanalisahin natin no? Sila po kasi ang sinasandalan ngayon ng ating mga kababayan natin. Sila ang inaasahan natin na para makatulong sa problema sa ating bansa, lalo na kapag nakita natin itong mga elected official sumusobra na. Sila sana itong nangunguna. Nasaan sila? No? Nililinaw ko lang po, mga kababayan Nililinaw ko lang. Wala akong sinasabi na natapalan sila ng malaking halaga ng pera. Baka lang. Nakakapagtaka o nakakaduda rin kasi bakit ang tahimik nila. Di ho ba? Marami nang galit sa atin, alam na ho natin yan. Pero wala pong kakampi ang tao. Kita niyo naman ang nangyari sa KOJC. Pinutakte ng libu-libong kapulisan. Yung mga yun ba, maaasahan natin na magiging kakampi natin. Sa isang general na nag-utos sa kanila, isang sigaw lang, sumang-ayon sila na alam naman nilang illegal o mali yung pinagagawa sa kanila. Sino ang kakampi natin ngayon? Di ba? Kaya ang makakasagot lang lahat ng yan, mga kababayan, o ang makapagbigay lang ng solusyon sa mga problema natin ngayon, walang iba kundi si Juan de la Cruz lang din, mga kababayan. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat tayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.